sa isang tahimik na isla na hindi nakalista sa mga opisyal na mapa, nakatanggap ng lihim na utos ang isang unit ng Philippine Army. Ang makapal na gubat ay bumabalot sa isla tahimik, nakakatakot, tila may itinatago na hindi dapat galawin. Maingat silang naglakad hanggang sa gitna ng hangganan ng kagubatan. Nakita nila ang isang tanawin na nagpatindig ng kanilang balahibo. Isang matandang babae ang nakatali sa isang malaking puno. Ang kanyang katawan ay payat. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang luma at kalawangin na kabaong na mahigpit na nakakandado. Ano ang laman ng kabaong? Bakit nakatali ang matandang babae sa nakakatakot na lugar na iyon? Mga kaibigan, bago natin simulan ang kwentong ito, isulat sa comment section kung saan ninyo pinapanood ang kwentong ito. Naway palagi kayong maging malusog at pinagpala. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Kagigising lang ng araw mula sa silangan nang marinig ang tunog ng mga bota na nagmamartsa sa maliit na kampo ng hukbong katihan ng Pilipinas na matatagpuan sa hangganan ng isla. Malamig pa ang hangin sa umaga at manipis na ulap ang bumabalot sa damuhan. Ngunit biglang nagbago ang kapaligiran at naging tensyonado nang dumating ang isang opisyal na may dalang sobre na may pulang selyo. Lahat ng mga sundalong nakapila ay biglang tumahimik. Tinanggap ng commander ng unit, si Major RD, ang sobre na may seryosong mukha. Binuksan niya ang selyo, binasa ang mga pahina ng utos ng maingat. Kumunot ang kanyang noo at pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga tauhan na may tingin na puno ng pagbabantay. Mayroon tayong misyon ng pagpapatrolya sa kabilang isla. Sabi niya na may malalim na boses. Ang islang iyon ay hindi nakalista sa mga opisyal na mapa, ngunit may mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad doon. Aalis tayo ngayong hapon. Narinig ang bulungan sa pagitan ng mga sundalo. Ang walang pangalang isla sa hangganan ay madalas na pinag-uusapan. Noon pa man ay wala nang sinumang naglakas loob na tumuntong doon. Sabi ng iba, pinagmumultuhan ang lugar. Sabi naman ng iba, may nakatagong lihim ng digmaan na hindi kailanman naibunyag. Ngunit para sa hukbong katihan ng Pilipinas, ang utos ay utos, walang puwang para tumanggi o mag-alinlangan. Nang hapon, sumakay sila sa isang maliit na bangka na may iisang makina at tinawid ang kalmadong dagat. Nagsisimula ng maging ginintuang pula ang langit. Samantala, ang hangin sa dagat ay humampas sa mukha nila na malamig at nakakatusok. Sa malayo, malabo ang silweta ng isla na binalot ng makakapal na gubat. Tahimik ang kapaligiran, parang isang patay na isla na inabandona ng buhay. Ngunit mula sa katahimikan ay iyon, lumitaw ang pakiramdam ng pagkabahala. Bakit kailangang sa islang ito? Bulong ng isa sa mga sundalo na may pag-aalinlangan. Walang sumagot. Lahat ay nakatingin lang sa isla na may tingin na puno ng tanong. Sa wakas, dumaong ang barko sa itim na dalampasigan. Ang mga uwak ay lumipad paikot sa hangin na nagdagdag sa tensisyon ng kapaligiran. Nang walang maraming salita, pumasok ang mga sundalo sa gubat. Ang mga tuyong dahon ay umugong sa ilalim ng kanilang mga hakbang. Nakataas ang mga armas. Alerto ang mga mata sa bawat direksyon. Habang papalalim ang kanilang paglalakad, lalo pang lumalapot ang gubat, mahalumigmig ang hangin. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga insekto at tila ang mga dambuhalang puno ay nagtatago ng malaking lihim na ayaw ibunyag. Huminto sandali si Major RD. Inangat niya ang kanyang kamay upang magbigay ng senyas para sa katahimikan. Lahat ng mga sundalo ay tumigil. Tanging ang malakas na paghinga ang naririnig. Sa harap niya, malabo na nakikita ang isang lumang babala na gawa sa sirang tabla na nakakabit sa isang malaking puno. Kupas na ang pulang sulat, ngunit nababasa pa rin, "Huwag pumasok." Mabilis na tumibok ang puso ng mga sundalo. Mula rito, napagtanto nila na ang misyon na ito ay hindi magiging ordinaryo. Mayroong isang bagay sa loob ng islang iyon na naghihintay na matuklasan. Isang bagay na hindi nila kailanman naisip. Hakbang-hakbang, papalalim ang pagpasok ng mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas
sa puso ng hangganan ng kagubatan ng isla. Ang halumigmig na hangin ay tumatagos sa ilong. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng nabubulok na dahon ay nagpapahirap sa paghinga habang papalalim ang kanilang pagpasok. Lalong tumatahimik ang kapaligiran. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng mga unggoy na tumatalon sa sanga, tanging ang halinghing ng hangin na minsan ay mahina lamang naririnig na nagdudulot ng tunog na parang bulong. Tila ang gubat na iyon ay nagtatago ng isang lihim na nais nitong itago ng mahigpit mula sa sinumang dumarating. Si Major RD ang nangunguna. Matatalas ang kanyang mga mata na sinusuri ang paligid. Paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng senya sa kanyang mga kamay upang ang mga sundalo sa likod ay maging maingat. Lahat sila ay may karanasan na sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay mayroong ibang pakiramdam. Isang kilabot ang gumapang sa kanilang mga katawan. Tila mayroong nakamasid sa bawat hakbang nila. Tahimik na tahimik, komandante. Bulong ni Sergeant Jaya, isang senior na sundalo na naglalakad sa tabi niya. Hindi sumagot si RD. Sa halip, ang kanyang tingin ay nakatutok sa malabong bakas sa lupa. Lumuhod siya at hinawakan ang basang lupa gamit ang kanyang guwantes. Mayroong bakas ng paa ng tao, ngunit mukhang luma na. Ang bakas ay patungo sa loob ng mas makapal na bahagi ng kagubatan. Lumang bakas, bulong ni RD ng mahina. Pero hindi sa hayop, may dumaan dito. Nagsimulang magbulungan ang mga sundalo sa likod. Lumakas ang pagkabahala. Ang isla na sinasabing walang nakatira ay may bakas pala ng tao. Nagpatuloy muli ang paglalakbay. Lalong lumalapit ang mga puno. Halos hindi na makapasok ang sikat ng araw sa makakapal na dahon. Naging madilim ang kapaligiran kahit hapon pa lang. Binuksan nila ang kanilang mga flashlight. Nilampaso ng puting ilaw ang mga palumpong. Nagpapakita ng kislap ng maliliit na mata ng hayop na tumakbo palayo. Biglang may malakas na tunog na narinig. Crack! Agad na tinutok ng isa sa mga sundalo ang kanyang armas. Lahat ay naging alerto. Ang tunog ay nagmula sa isang malaking puno na basag ang katawan. Isang malaking itim na ahas ang gumapang pababa. Kumislap ang katawan nito na basa at pagkatapos ay nawala sa mga palumpong. Lahat ay napabuntong hininga, ngunit ang tensyon ay hindi nawala. Halos kalahating oras na silang naglalakad, nakarating sila sa isang maluwag na lagusan sa gitna ng kagubatan. Manipis ang damo sa lupa na binabalutan ng matataas na puno na nakatayo na parang mga bantay. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay isang malaking kahoy na tabla na nakatayo sa lupa. Ang pulang sulat sa tabla ay malinaw pa ring nababasa kahit na ang pintura ay kinakain na sa iba't ibang lugar. Malalaking letra ang nakasulat. Bawal pumasok, peligro. Sergeant Jaya. Nilunok niya ang kanyang laway. Mukhang ginamit ang lugar na ito para sa isang bagay, komandante. Ngunit hindi ko alam kung para saan. Bumuntong hininga ng malalim si Major RD. Ano man ang ibig sabihin nito, ang ating trabaho ay imbestigahan, manatiling alerto. Muli silang lumakad. Ngunit habang papalalim ang kanilang pagpasok, lalong naging kakaiba ang kapaligiran. Isang manipis na hamog ang nagsimulang bumaba kahit hindi pa lumulubog ang araw. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay hindi lamang isang beses na narinig na pumutok. Gayong walang sinumang tumapak dito. Tila merong ibang anino na sumusunod sa kanilang mga hakbang. Bulong ng takot ng isang batang sundalo na nagngangalang Raka. Komandante, mukhang may nakamasid sa atin. Lumingon si RD at tiningnan ang nanginginig na mga mata ni Raka. Kalma. Huwag kang maging pabaya. Mag-focus sa paligid. Kung may nag-iisa, tiyak na lilitaw sila sa madaling panahon. Biglang mula sa likod ng palumpong, isang mahinang kalampag ng kadena ang narinig. Lahat ay sabay-sabay na huminto. Mabilis na tumibok ang puso. Hinahanap ng mga mata ang pinagmulan ng tunog. Tinutok ang flashlight sa harap at malabo na nakita ang isang figura na nagpatigas ng kanilang dugo. Sa ilalim ng isang malaking puno, nakita ang isang matandang, payat na figura na nakatali sa isang lumang bakal na posas.
Mahaba at gusot ang kanyang buhok. Nakayuko ang kanyang mukha, payat ang kanyang katawan, nakabalot lamang sa marumi at luma na tela. Ang kanyang dalawang kamay ay nakatali sa kalawangin na kadena. Ang kanyang mga paa ay nakakadena sa isang lumang kahoy na posas na nakakabit sa puno. Lola, bulong ng isa sa mga sundalo. Nanlalaki ang mga mata. Dahan-dahang gumalaw ang figura. Mahina niyang inangat ang kanyang ulo. Marumi ang kanyang mukha, puno ng alikabok at mantsa ng lupa. Malungkot ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi. Tila gustong magsalita, ngunit halos hindi na marinig ang kanyang boses. Panginoon ko. Buntong hininga ni Raka. Nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa nakita sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit hindi lamang ang figura ng matandang babae ang nagpatahimik sa kanila. Sa gilid ng puno, natatakpan ng lupa at lumot, nakatayo ang isang malaki at lumang kahon. Kulay kayumanggi ang kulay nito. Ang mga bakal na pangkabit ay kalawangin na. Ang makapal na kadena ay nakabalot sa takip. Tinutok ng flashlight ang kahon. Lahat ng mga sundalo ay nakatingin ng walang kukurap. Ano yan? Tanong ni Sergeant Jaya na halos hindi na makahinga. Walang sumagot. Tanging ang malakas na paghinga ang naririnig. Dahan-dahang lumingon ang matandang babae sa direksyon ng kabaong at pagkatapos ay umiyak ng mahina. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa marumi niyang pisngi na lalong nagpakaba sa mga sundalo. Ano ang nasa loob, komandante? Tanong ni Raka na may takot na hinaluan ng pagkausyoso. Hindi agad sumagot si Major RD. Lumakad siya papalapit sa kabaong. Hinawakan niya ang kalawangin na bakal. Malamig at magaspang ang pakiramdam, tila mayroong nakatagong mapanganib na bagay. Hindi ordinaryo ang kabaong na ito. Halos kasing taas ito ng dibdib ng isang matanda at tiyak na napakabigat. Imposibleng basta-basta lang na bagay. May nakatago sa loob. Merong isang bagay na nagpapatahimik sa gubat na ito, na tila nagbabantay sa kanyang mga lihim. Huwag munang hawakan, komandante, bulong ni Sergeant Jaya na nag-aalala. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob. Tumango si RD. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kabaong. Sa kanyang puso ay mayroong matinding pagkausyoso. Bakit may matandang babae na nakatali dito? Bakit may lumang kalawangin na kabaong na binabantayan ng napaka-misteryoso? Nagsimulang umihip ang hangin sa gabi na nagpapakalampag ng mahina sa kalawangin na kadena sa kabaong. Ang tunog ay parang bulong ng kamatayan. Lahat ng mga sundalo ay tahimik na ngayon sa pagitan ng takot, pagkausyoso at ang tungkulin na isagawa ang misyon. Napagtanto nila na mula sa sandaling ito, ang kanilang misyon ay hindi lamang pagpapatrolya. Mayroong isang malaking lihim na naghihintay na mabunyag sa likod ng lumang kalawangin na kabaong na iyon. Ang katahimikan ng gubat ay nabasag ng mabigat na paghinga ng mga sundalo. Ang maliliit na flashlight ay nakatutok sa malaking puno kung saan nakatali ang matandang babae na may payat na katawan at maruming mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kalawangin na kadena. Ang kanyang mga paa ay nakakadena sa isang sirang kahoy, ngunit nanatili itong matibay. Malungkot ang kanyang mukha. Blanko ang kanyang tingin. Nanginginig ang kanyang mga labi, tila gustong magsalita. Ngunit ang boses na lumabas ay mahina lamang na pagdaing. Lumapit si Raka na may nanginginig na hakbang. Nanlalaki ang kanyang mga mata, bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong takot at awa. Komandante, hindi ito posible. Paano nagkaroon ng lola dito? Sabi niya na halos hindi na marinig. Nagbigay ng senya si Major RD upang manatiling alerto ang lahat. Huwag maging pabaya. Tingnan ang paligid. Sobrang kakaiba ito. Lumipat ang ilaw ng flashlight sa malaking bagay sa tabi ng lola. Isang luma at kalawangin na kabaong. Ang ibabaw nito ay puno ng lunti ang lumot. Ang mga bakal na pangkabit ay maitim na dahil sa katandaan. Ang makapal na kadena ay nakabalot sa buong takip. Dahan-dahan itong kumakalampag sa ihip ng hangin sa gabi. Matibay ang hugis nito.
Tila matagal na itong nakabaon doon, binabantayan ng tahimik na gubat. Nilunok ni Sergeant Jaya ang kanyang laway. Malinaw na hindi ordinaryo ang kahong ito, komandante. Bakit ito inilagay sa tabi mismo ng lola? Nagsimulang umiyak ang matandang babae. Ang maruruming luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang itaas ang kanyang nakataling kamay. Itinuro ang kahon na may mahinang galaw. Nanginginig ang kanyang mga labi. Lumabas ang kanyang paos na boses. Wag, wag. Lalong tumindi ang tensyon. Nagtinginan ang ilang sundalo, nalilito sa pagitan ng pagkausyoso at takot. Komandante, sa tingin mo ba ito ay bitag? Tanong ni Raka na may maputlang muka. Matagal na tiningnan ni RD ang kahon. Alam niyang posibleng mapanganib ang bagay na iyon. Ngunit alam din niyang ang kanilang misyon ay alamin ang anumang kahinahinala sa islang ito. Ang pagkausyoso ay nag-alab sa kanyang dibdib. Ano man ang nasa loob ng kahong ito, sabi ni RD, nang mahina ngunit matatag kailangan nating malaman. Ngunit gagawin natin ito nang may lubos na pag-iingat. Nagsimulang magbulungan ng ibang sundalo. May nagsabing baka naglalaman ang kahon ng lumang dokumento ng militar. May naghinalang ginto o armas na nakuha sa digmaan. Ngunit ang iba naman ay naghinalang ang kahon ay bahagi ng isang sumpa. Isang bagay na sadyang inilagay upang takutin ang sinumang maglakas loob na pumasok sa islang ito. Umiyak ng mahina ang matandang babae. Basag ang kanyang boses. Ang kanyang pag-iyak ay nagpatindig ng balahibo. Patuloy siyang lumingon sa kahon. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Tila alam na alam niya kung ano ang nakatago sa loob. Sa wakas, nagbigay ng senyas si Major RD. 2 sundalo ang lumapit na naghahanda ng pata upang subukang buksan ang lumang kadena. Hinawakan ni Sergeant Jaya ang braso ng komandante. Komandante, isipin mo ulit, kung ito ay bitag, malaki ang mawawala sa atin. Tiningnan siya ni RD ng malalim at pagkatapos ay sumagot, dahil doon kailangan nating malaman. Hindi natin maaaring hayaang nakabitin ang misteryong ito. Ito ang ating teritoryo at anuman ang lihim sa kagubatan na ito ay kailangang mabunyag. Nagsimulang gumalaw ang pata. Ang tunog ng bakal na nagbabanggaan sa kalawangin na kadena ay malakas na bumati sa katahimikan ng gabi. Ang ibang sundalo ay nag-flashlight. Tense ang kanilang mga muka. Nanlalaki ang mga mata na puno ng pagkausyoso. Bawat segundo ay tila napakatagal. Lalong umiyak ng malakas ang matandang babae. Inalog niya ang kanyang mahinang katawan. Sinusubukang palayain ang kanyang sarili mula sa posas. Ngunit ang lumang kadena ay matibay na humahawak. Ang kanyang mga labi ay patuloy na bumubulong ng parehong salita. Wag, wag buksan. Naging pinaghalong awa, pagkausyoso, at takot ang kapaligiran. Ang sundalo na may hawak ng pata ay lumingon sa komandante na naghihintay ng huling senyas. Huminga ng malalim si RD. Matigas ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang puso ay meron ding pag-aalinlangan. Alam niyang kapag nabuksan ang kahon na iyon, magbabago ang lahat. Ipagpatuloy, sabi niya ng matatag. Matinding umugong ang kadena. Ang tunog ng lumang bakal ay parang sigaw mula sa nakaraan. Dahan-dahan ngunit tiyak. Nagsimulang lumuwag ang pangkabit sa kahon. Tinutok ang flashlight sa ibabaw ng kahon. Merong malabong gasgas sa bakal na halos kupas na sa katagalan. Kakaibang sulat, mga letra na mahirap kilalanin, tila nag-iwan ng mensahe mula sa isang tao na matagal nang nawala. Pinigilan ni Raka ang kanyang hininga. Ano ba talaga ang laman ng kahong ito? Bakit takot na takot ang lola? Walang sumagot. Lahat ng tingin ay nakatutok lang sa kalawangin na kahon. Nang halos lumuwag na ang huling kadena, biglang umihip ng mas malakas ang hangin. Ang mga puno ay yumanig. Ang mga dahon ay lumipad. Lalo pang naging nakakatakot ang kapaligiran. Tila ayaw ng buong kagubatan na mabunyag ang lihim na matagal nang nakabaon. Lalong humagulgol ang matandang babae. Bahagya niyang inangat ang kanyang kamay. Itinuro ang kahon. Nanlalaki ang kanyang mga mata na puno ng pagdurusa.
Hindi ninyo pag-aari iyan. Ang mga sandali ay tila mahaba. Lahat ng mga sundalo ay nakatayo ng matindi. Ang kanilang mga daliri ay nakakabit sa gatilyo ng baril. Ang mga mata ay nakatitig ng matindi sa lumang kahon. Isang bagay lang ang malinaw. Ang laman ng kalawangin na kahon na iyon ay hindi ordinaryo. Mayroong isang napakalaki at mapanganib na bagay na naghihintay sa loob. Ang tunog ng kumakalampag na kadena ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Nagbabanggaan ng pata sa kalawangin na bakal. Ang bawat hampas ay tila nanggugulo sa isang bagay na matagal nang nakabaon sa katahimikan. Ang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas ay nakatayo na nakakordon. Ang kanilang mga flashlight ay nagliliwanag sa lumang kalawangin na kahon na ngayon ang sentro ng atensyon. Nakatayo ng tuwid si Major RD. Seryoso ang kanyang muka habang nakatingin sa kahon. Malalim ang kanyang paghinga na pinipigilan ang kaguluhan na nagsisimulang humampas sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang desisyon na buksan ang kahon na ito ay maaaring maging simula ng kalamidad. Ngunit ang utos ay utos. Ang kanilang trabaho ay ibunyag ang anumang lihim na nakatago sa hangganan ng teritoryong ito. Ang matandang babae na nakatali sa tabi ng puno ay muling umiyak. Ang kanyang muka ay puno ng dumi. Basa ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay paos na nagsisikap na abutin ang kamay ng sundalo na may hawak ng pata kahit na pinipigilan siya ng lumang kadena. Huwag buksan. Mangyaring huwag buksan. Ang mahina niyang boses ngunit puno ng takot. Tiningnan ni Sergeant Jaya ang komandante. Komandante, pakinggan ninyo siya. Siguro may dahilan kung bakit takot na takot ang lola na ito. Sa tingin ko, kailangan nating pag-isipan muli. Ngunit, hindi gumalaw si RD. Jaya, alam mo ang ating trabaho. Mahiwaga ang islang ito. Matagal nang pinabayaan ng walang sagot. Hindi tayo maaaring umuwi ng walang dala. Raka, ang batang sundalo ay nakatingin sa kahon na may nanlalaking mata. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkausyoso na hinaluan ng takot. Pero komandante, paano kung ito ay bitag? Binawi ni RD ang kanyang tingin sandali kay Raka. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng kumpiyansa, ngunit meron ding bahagyang pag-aalinlangan. Kung ito ay bitag, kailangan nating malaman ngayon, hindi mamaya. Bumalik ang katahimikan. Tanging ang tunog ng kadena ang patuloy na pinipilit buksan ng dalawang sundalo. Ang tunog ng bakal na kumakalampag ay parang sigaw mula sa nakaraan. Unti-unting lumuwag ang mga kadena at isa-isang nahulog. Lalo pang naging histerikal ang matandang babae. Inalog niya ang kanyang katawan. Sinusubukang sumigaw ng mas malakas kahit naputol-putol ang kanyang boses. Iyan ay hindi para sa inyo. Huwag hawakan. Ang kanyang pag-iyak ay nagpaawa sa ilang sundalo. Ngunit mas matindi ang pagkausyoso. Lahat sila ay nakatingin sa kahon na may tingin na puno ng tensyon. Naghihintay kung ano ang mabubunyag. Hinawakan ni Sergeant Jaya ang balikat ng komandante. Nang mahigpit, kung totoo na ito ay naiwan mula sa isang lumang operasyon. Marahil ang laman nito ay mga dokumento o armas. Ngunit tingnan ninyo ang mukha ng lola komandante. May alam siya. Hindi ako sigurado na magtatapos ito ng maayos. Tiningnan ulit ni RD ang kahon. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay. Sa kanyang puso ay mayroong boses na bumubulong. Tila ang mismong gubat ay nagbabala na huwag ipagpatuloy. Ngunit ang utos ay utos. Ipagpatuloy, sabi niya, ng mahina, ngunit matatag. Malakas na hinila ang huling kadena. Ang tunog nito ay umugong sa hangin sa gabi. Lahat ng mga sundalo ay pinigilan ang kanilang hininga. Ang kapaligiran ay tila huminto sandali. Lumapit si RD. Hinawakan ang hawakan ng pata at dahan-dahang sinubukan buksan ang bahagi ng takip ng kahon. Mahaba ang tunog na nakakabingi. Tinutok ang flashlight. Ang ilaw ay tumutok sa bahagyang nakabukas na butas. Lumapit si Raka. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Sinusubukang silipin kung ano ang nasa loob.
Mabilis ang kanyang paghinga. Bumababa tumaas ang kanyang dibdib. "Ano yan?" sabi niya na may nanginginig na boses. Ngunit bago pa man lubusang mabuksan ang takip, umalingaw-ngaw ang boses ng matandang babae. Mas malakas kaysa dati. "Wag. Hindi ninyo alam kung ano ang nasa loob niyan. Wag." Ang mga salitang iyon ay nagpalingon agad sa ilang sundalo. Maputla ang kanilang mga mukha, mabilis na tumibok ang kanilang mga puso. Mahina na nagmura si Sergeant Jaya. "Komandante, kailangan nating itigil ito ngayon." Ngunit dahan-dahang itinulak ni RD. Lalong bumukas ang takip ng kahon kahit na kaunti lang. Isang mahinang click ang narinig na parang tunog ng isang lumang mekanismo na kakabukas lang. Lahat ng mga sundalo ay tahimik. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga daliri ay automatikong lumapit sa gatilyo ng baril na tila naghahanda para sa isang bagay na nagbabantang lumabas mula sa loob ng kahon. Huminto sandali si RD at tiningnan ang butas na may matalas na tingin. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Totoo ba na mayroong lumang lihim na dokumento? Ito ba ay kayamanan na nakuha sa digmaan o isang mas mapanganib na bagay? Ang matandang babae ay humahagulgol, nanginginig ang kanyang katawan, puno ng pagdurusa ang kanyang mga mata. "Hindi ninyo naiintindihan. Matagal nang inihanda ang kahon na iyan para sa inyo. Para sa sino mang maglakas loob na pumunta dito." Lalo pang nanlaki ang mga mata ni Raka. Nakabukas ang kanyang bibig. Tense ang kanyang mukha. Hindi makapagsalita. Hinawakan ni RD ang takip ng kahon ng mas mahigpit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno ng matinding pagkausyoso ang kanyang puso, na hinaluan ng takot na mahirap ipaliwanag. Dahan-dahan ang paglipas ng mga segundo, huminto ang tunog ng mga kuliglig. Hindi na rin tila umiihip ang hangin. Tila pinipigilan ng gubat ang hininga nito, naghihintay kung ano ang mangyayari. Nang may pag-iingat, sinimula ni RD na buksan ng mas malaki ang kahon. Mahaba ang tunog ng lumang bakal na nagdudulot ng umugong na nakakakilabot. Lahat ng mga sundalo ay nakatayo na ngayon ng matindi. Hindi naalis ang kanilang mga mata sa lumang kalawangin na kahon. Ang malaking lihim na matagal nang nakakulong sa hangganan ng kagubatan ay malapit nang mabunyag, ngunit walang sino man ang talagang handa sa kanilang makikita. Malakas na umugong ang lumang bakal nang dahan-dahang itinulak ang takip ng kahon. Tinutok ng flashlight ang madilim na butas na nabuksan. Lahat ng mga sundalo ay pinigilan ang kanilang hininga. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Bahagyang nakabukas ang kanilang mga bibig, naghihintay na mabunyag ang malaking lihim. Yumuko si Major RD. Sinubukan niyang makita ang laman ng kahon. Sandali siyang nakita ng isang bagay na kumikislap sa loob. Tila lumang metal na maayos na nakasalansan. Pinigilan ng ilang sundalo ang kanilang pagkausyoso. Mabilis na tumibok ang kanilang mga puso. Ngunit nang mas bumukas ang takip, narinig ang isang kakaibang tunog, isang matalim at maikling click na parang isang mekanismo na kakabukas lang. "Ano yan?" bulong ni Raka na may pagkapanik. Lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata. Biglang sumigaw ng buong lakas ang matandang babae na nakatali. Paos ang kanyang boses ngunit umaalingaw-ngaw. "Iyan ay bomba! Takbo! Iyan ay bitag!" Huli na ang lahat. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gubat. Ang nakakabinging ingay ay nagpatigas ng tenga. Isang nagniningas na apoy ang lumabas mula sa kalawangin na kahon. Matinding yumanig ang lupa. Lumipad ang mga dahon. Nahati ang puno. Umakyat ang maitim na usok. Lumabo ang paningin. 3 sundalo na nasa pinakamalapit ay tumilapon ng malayo. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak ng walang galaw. Nawalan sila ng buhay agad. Dugo ang nagkalat sa lupa. Ang kanilang camouflage na uniforme ay punit dahil sa mga piraso ng metal at sa lakas ng pagsabog. 3 sundalo ang patay! Sigaw ni Sergeant Jaya. Napaos ang boses. Pula ang kanyang mga mata sa galit at kalungkutan. Agad na nagulantang ang natitirang mga sundalo. Nagkubli sila sa likod ng mga puno. Nakataas ang mga baril. Makapal pa rin ang usok. Umuugong ang tenga.
Ngunit nananatiling alerto ang kanilang instinct sa pakikipaglaban. Mula sa likod ng mga palumpong, narinig ang tunog ng mabigat na yabag at pagkatapos ay sunod-sunod na bala mula sa automatikong baril. Duwar! 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 Lumabas ang mga kaaway mula sa kanilang taguan. Dose-dosenang mga lalaki na may kumpletong armas at mabangis na mukha ang nagpaputok sa mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Nakagugulo pa lamang dahil sa pagsabog. Malinaw na plinano ang pag-atake na iyon. Ang kalawangin na kahon ay pain lamang. At ang matandang babae ay ginamit upang painin ang mga sundalo na lumapit. Sumagot ng putok si Raka na may galit sa kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang hinila ang gatilyo. Naghihintay sila sa atin, komandante. Simula pa lang, bitag na ito. Sumigaw ng malakas si Major RD kahit puno ng usok ang hangin. Lahat, kumuha ng depensibong posisyon. Huwag hayaang makalapit sila. Pumutok ang mga baril sa gabi. Tumama ang mga bala sa puno. Nagkalat ang lupa. Ang sigaw ng mga kaaway ay hinaluan ng huni ng mga ibon na nagkalat mula sa sanga. Nakatali pa rin ang matandang babae. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Tumulo ang kanyang mga luha. Malungkot ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga sundalo na puno ng awa. Alam niya na ang lahat ng ito ay bahagi ng malupit na laro ng kaaway. Ginawa siyang pain, pinilit na mabuhay upang makahatak ng sino mang pumunta sa islang ito. Tumakbo si Sergeant Jaya papalapit sa kanya habang pinaputukan ang mga kaaway. Hinawakan niya ang lumang kadena na nakatali sa kamay ng lola. Kalma ma'am, palalayain ka namin. Matigas ang kadena, kalawangin at mahirap tanggalin. Ngunit gamit ang pata na natitira pa, nagawa niyang sirain ang ilang pangkabit. Bumagsak ng mahina ang lola sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Lalong tumindi ang labanan. Ang pagsabog ng granada ng kaaway ay nagpabuta sa lupa. Nagsimulang umapoy ang maliliit na palumpong. Ang natitirang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas ay mahigpit na lumalaban kahit kagawalan lang nila nawalan ng 3 pinakamagaling nilang tao. Bawat bala na pinaputok ay galit at paghihiganti sa mga kasamahan na namatay. Sumigaw ang mga kaaway sa banyagang wika. Malakas ang kanilang boses na puno ng puot. Gusto nilang kontrolin ang kagubatan na ito. Gawin itong sarili nilang teritoryo. Ang pagsabog ng bomba sa loob ng kahon ay simula pa lamang. Ang unang hakbang upang ipakita na hindi sila nagbibiro. Sumigaw si Major RD. Puno ng galit ang kanyang mukha. Huwag umatras. 3 sa ating mga kapatid ang namatay. Kailangan nating manatili para sa kanila. Para sa lupain na ito. Sumigaw si Raka habang nagpaputok. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata sa pagkabigla at galit. Hindi ko sila hahayaan na makatakas. Hindi kailanman, patuloy na umalingaw-ngaw ang tunog ng mga baril. Usok, dugo at apoy ang nagkalat sa gubat na noon ay tahimik. Ngunit sa gitna ng kaguluhan na iyon, mayroong isang bagay na malinaw. Maayos na inihanda ng mga kaaway ang bitag. Ang matandang babae na may mahinang boses sa gitna ng kanyang pag-iyak ay sinabi kay Sergeant Jaya na nagsuporta sa kanya, "Ako si Sarin, asawa ni Kapitan Wiratama. Ang aking asawa ay namatay sa kagubatan na ito at pinilit akong manatili dito bilang isang buhay na saksi, bilang isang pain." Nagulat si Sergeant Jaya na nakatingin sa kanya. Ang pagkakakilanlan na iyon ay nakakagulat. Nagpatawag sa kanya na napagtanto na ang lola na ito ay hindi ordinaryong tao. Siya ay bahagi ng kasaysayan ng militar, bahagi ng lumang sugat na hindi kailanman nabunyag. Patuloy pa rin ang pagpapaputok ng mga kaaway. Ngunit ngayon alam na ng mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas ang isang bagay. Hindi lang sila lumalaban para mabuhay, kundi para ring ibunyag ang masamang intensyon na matagal nang nakatanim sa kagubatan na ito. At ang labanan ay nagsisimula pa lang. Ang maitim na usok ay bumubulwak pa rin mula sa pagsabog ng kalawangin na kabaong. Ang amoy ng pulbura na hinaluan ng nasunog na lupa ay bumabalot sa hangin na nagpabigat sa paghinga. Sa gitna ng usok, patuloy na pumutok ang mga baril,
na bumubulwak sa katahimikan ng gubat na noon ay nakakatakot. Ang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas ay kumalat na ngayon. Ang bawat isa ay nagtatago sa likod ng malalaking puno, gumagapang na ugat o tambak ng lupa. Pula ang kanilang mga mata. Marumi ang kanilang mga mukha dahil sa lupa at pawis. Ngunit ang kanilang tingin ay puno ng sigasig sa pakikipaglaban. 3 kasamahan ang namatay. Ngunit ang kanilang diwa sa pakikipaglaban ay hindi dapat mawala. Nagbigay ng senya si Major RD na may malakas na boses. Formasyon ng depensa. Huwag silang hayaang palibutan tayo, mag-focus sa kaliwa at kanan. Ang mga bala ay umugong na tumama sa puno na nagpakalat ng mga piraso ng kahoy. Yumuko si Raka na batang sundalo habang pinipigilan ang kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay nabigla pa rin, nanlalaki ang kanyang mga mata, napuno ng galit. Ngunit matatag ang kanyang kamay na humila ng gatilyo. Bawat putok ay ginawa niya ng may galit na gumaganti sa pagkamatay ng mga kasamahan. Nakakagulan lang niya nakita na bumagsak. Sa kabilang banda, lumuhod si Sergeant Jaya habang sinusuportahan si Lola Sarina. Nakakagulan lang na palaya mula sa posas. Nanginginig ang kanyang katawan. Malungkot ang kanyang mukha. Walang tigil ang pagtulo ng luha. Sila, matagal na nila kayong hinihintay. Matagal nang inihanda ang lahat ng ito. Bulong niya na pausang boses. Matindi siyang tiningnan ni Jaya. Kalma, ma'am. Hindi namin hahayaan na mamatay kayo dito. Lalabas tayo ng magkasama. Ngunit lalong naging brutal ang mga kaaway. Mula sa likod ng palumpong, naghagis sila ng mga improvised na granada. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Nagpakalat ng alikabok sa hangin. Ilang sundalo ang tumilapon. Ngunit sa kabila ng swerte, nakaligtas pa rin sila. Tumalon si RD sa harapan. Gumulong ang kanyang katawan sa lupa at pagkatapos ay nagpaputok ng sunod-sunod. 2 kaaway ang bumagsak. Ang kanilang mga sigaw ay pumutok sa hangin. Ngunit mas marami pa rin ang mga kaaway. Patuloy na lumalapit ang kanilang mga yabag. Komandante. Sinusubukan nila tayong palibutan mula sa kanan, sigaw ng isa sa mga sundalo. Agad na nagbigay ng senya si RD. 2 sundalo ang gumalaw patungo sa kanan na naghagis ng smoke grenade upang harangan ang paningin ng kaaway. Makapal na puting usok ang bumalot sa gubat, lumikha ng maikling proteksyon. Sa gitna ng kaguluhan na iyon, tumakbo si Raka patungo sa bangkay ng 3 kasamahan na namatay. Nang may lumuluhang mata, hinila niya ang kanilang mga katawan sa likod ng puno. Hindi ko kayo hahayaan na nakalatay lang doon. Bulong niya na may nanginginig na boses. Patuloy ang pag-ulan ng bala. Ang tunog ng mga improvised na bomba ng kaaway ay umugong na hinaluan ng mga sigaw. Ang gubat ay naging isang battlefield na puno ng apoy, dugo at usok. Ang mga dahon ay nasusunog. Ang mga sanga ay nabasag at nahuhulog. Ang lupa ay butas-butas dahil sa pagsabog. Tinakpan ni Lola Sarina ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Matigas ang kanyang katawan. Gusto nilang kontrolin ang lugar na ito. Sabi nila, ito ang kanilang lupain. At ako'y ginawang pain upang patayin ang sino mang papasok. Basag ang kanyang pag-iyak. Hinawakan ni Sergeant Jaya ang kanyang kamay ng mahigpit. Hindi, ma'am. Ang lupain na ito ay pag-aari ng ating bansa at ipagtatanggol namin ito hanggang sa huling patak ng dugo. Patuloy na pinaputukan ni RD ang mga kaaway. Pawis na hinaluan ng dugo ang tumutulo sa kanyang mukha, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang tingin. Huwag umatras. Tandaan, tayo ang hukbong katihan ng Pilipinas. Hindi namin hahayaan na agawin ng kaaway ang kahit 1 pulgada ng lupain na ito. Sigaw niya ng malakas. Ang motibasyon na iyon ay nag-alab sa diwa ng lahat ng mga sundalo. Sila na noon ay nag-aalangan ay muling nagtaas ng kanilang mga ulo, nagpaputok ng mas maayos. Ang tunog ng automatikong baril ay umugong, nagsasagutan sa mga pagsabog ng bomba. Ilang kaaway ang bumagsak, ang iba ay umatras sandali, ngunit hindi pa rin huminto ang pag-atake. Mula sa malayo, muling narinig ang malalakas na tunog. Senyas na paparating ang bala ng kaaway. Lumapit si Raka sa komandante.
Puno ng putik ang kanyang mukha, ngunit nagliliwanag ang kanyang mga mata. Komandante, hindi sila nagbibiro. Kailangan nating manatili ng mas matagal. Kung hindi, baka maubos tayo lahat dito. Tumango si RD. Mananatili tayo at ilalabas natin ng buhay ang lola na ito. Iyan ang pangako ko. Muling humampas ang mga tunog sa gubat. Mas lalong napilitan ng mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas, ngunit nanatili silang matatag. Para sa kanila, hindi opsyon ang pag-atras. Alam nilang kung babagsak sila ngayong gabi, bukas ay kokontrolin ng kaaway ang buong hangganan. Mayroon lamang 200. Manatili hanggang sa huling patak ng dugo o mamatay bilang bayani. At nang gabing iyon, ang tahimik na gubat sa hangganan ng isla ay naging saksi kung paano ipinaglaban ng ilang sundalo ang kanilang buhay laban sa malupit na bitag na matagal nang inihanda ng kaaway. Sa gitna ng patuloy na pagpapaputok, sinubukan ni Sergeant Jaya na pakalmahin ang matandang babae na nanginginig ng husto ang katawan. Patuloy na dumadaloy ang luha ni Sarina, puno ng putik at dumi ang kanyang mukha. Wala ang kanyang mga mata, ngunit may malalim na kalungkutan na tila nakakulong ng ilang dekada. Kalma, ma'am. Hindi namin hahayaan na mamatay kayo dito. Sabi ni Jaya na may paos na boses habang pinipigilan ang kanyang mabigat na paghinga. Dahan-dahang lumingon ang lola, tiningnan ang camouflage na uniforme na suot niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay mas lalong dumaloy ang kanyang mga luha. Nang may basag na boses, bumulong siya. Ang unipormeng iyan. Kilala ko ito. Suot din iyan ng asawa ko noon bago siya nawala sa gubat na ito. Nagulat si Jaya. Asawa? Sino ang asawa ninyo? Hinawakan ni Sarina ang braso ni Jaya gamit ang nanginginig na kamay. Kapitan Wiratama, siya ang asawa ko. Sundalo siya ng hukbong katihan ng Pilipinas. Pinangunahan niya ang operasyon sa islang ito, ilang dekada na ang nakalipas. Sabi nila, namatay siya. Ngunit alam kong hindi na siya bumalik. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ni Jaya. Ang pangalan ni Kapitan Wiratama ay hindi Banyaga. Siya ay isa sa mga opisyal ng hukbong katihan ng Pilipinas na misteryosong nawala sa hangganan. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa kasaysayan. Ngunit hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Agad na sumigaw si Jaya sa komandante. Komandante, ang lola na ito. Asawa siya ni Kapitan Wiratama. Lumingon agad si Major RD na nagpapaputok sa mga kaaway mula sa likod ng puno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat ang kanyang mukha. Sigurado ka ba? Umiyak ng malakas si Sarina. Ang kanyang boses ay puno ng pagdurusa. Ako si Sarina. Asawa ko ni Wiratama. Pumunta kami dito kasama ang mga sundalo noon. Ngunit inatake nila kami. Nawala ang asawa ko. At ako ay nahuli. Naktali ako dito ng maraming taon upang maging pain lamang. Ang gubat na puno ng ingay ng putukan ay tila humina sandali sa pandinig ng mga sundalo. Lahat ay tumahimik ng ilang segundo, sinusubukang unawain ang mapait na katotohanan. Nakakagulan lang na bunyag. Yumuko si Raka na bata pa na nanginginig ang panga. Kaya pala, hindi ordinaryong tao ang lola na ito. Siya ay pamilya ng ating bayani. Matindi siyang tiningnan ni RD. Matigas ang kanyang muka, ngunit may awa sa kanyang mga mata. Kaya pinigilan ka ng kaaway dito kasama ang kahon na iyon upang bitagan ng sino mang pupunta? Dahan-dahang tumango si Sarina. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Sabi nila, sino man ang humawak sa kahon na iyon ay mamamatay. Gusto nilang ipakita na ang lupain na ito ay kanila. Ako ay pinilit na mabuhay upang maging saksi lamang, upang maging pain lamang. Sila ay malupit. Matagal na nila itong plinano. Kinuyong ni RD ang kanyang kamay. Nag-alab ang galit sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang gubat na maulap pa rin sa direksyon ng mga kaaway na patuloy na nagpapaputok ng walang tigil. Kaya, totoo nga, inihanda nila ang lahat ng ito. 3 sa ating mga kapatid ang namatay dahil sa bitag na iyon. Kailangan nilang magbayad. Muling narinig ang putok mula sa malayo.
Tila hindi binibigyan ng oras ng mga kaaway ang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas upang huminga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ng mga sundalo ay naging gasolina ng katapangan. Hindi lang sila lumalaban para mabuhay, kundi para rin sa karangalan at sa katotohanan na kakagulan lang na bunyag. Ibinaba ni Raka ang kanyang baril, nagpaputok na nanlalaki ang mga mata. Para sa ating mga kasamahan na namatay, para kay Kapitan Wiratama. Lalong naging malapit ang tunog ng putok ng hukbong katihan ng Pilipinas. Nagsimulang mapilita ng mga kaaway. Ilan sa kanila ang bumagsak. Ang iba ay umatras sa likod ng mga puno. Ngunit mula sa kaliwa, narinig ang tunog ng bagong pagsabog. Isang mortar bomb ng kaaway ang tumama sa lupa na nagpakalaki ng butas. Ang pagyanig nito ay nagpasigaw kay Lola Sarina. Halos tumilapon ang kanyang katawan. Agad na pinrotektahan siya ni Sergeant Jaya gamit ang kanyang katawan. Manatili ka, ma'am. Hindi ka namin iiwan. Sa gitna ng labanan, yumuko si RD papalapit kay Sarina. Lola, pakinggan ninyo ako. Kailangan ninyong maging malakas. Alam ba ninyo kung nasaan si Kapitan Wiratama? Alam ba ninyo kung ano talaga ang nangyari sa kanya? Yumuko si Sarina. Lumuluha ang kanyang mga mata. Alam ko lang na may dala siyang lihim na dokumento. Nakatago niya ito bago siya nahuli. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam kung buhay pa siya noon o namatay na. Ang malinaw, hindi ako pinayagan ng kaaway na umalis. Nabuhay lang ako para maghintay sa araw na ito. Matindi siyang tiningnan ni RD. Masakit ang kanyang puso na marinig ang kwentong iyon. Ngunit alam din niya na ang katotohanan na ito ay nagdaragdag lamang ng pasanin sa kanyang mga sundalo. Kailangan nilang ingatan si Sarina. Mabuhay anuman ang mangyari. Kung gayon, sasama kayo sa amin, ma'am, matatag na sabi ni RD. Matagal na kayong nagdusa. Baka hindi na bumalik ang asawa ninyo. Ngunit ang inyong kwento ay hindi dapat mawala sa kagubatan na ito. Tinakpan ni Sarina ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Umiyak ng walang tigil. Matagal na siyang hindi nakakarinig ng mga salita na puno ng katatagan. Muling lumapit ang tunog ng mga baril. Nagdagdag ng pressure ang mga kaaway, bumuhos ang bala. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpaputok ang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas ng may lubos na kumpiyansa. Alam nila kung sino ang kanilang pinoprotektahan at alam nila kung bakit sila nananatili. Ang gubat sa gabi ay naging saksi sa labanan na iyon. Ang pag-iyak ni Lola Sarina ay hinaluan ng mga pagsabog ng granada, ang sigaw ng mga sundalo at ang hiyaw ng mga kaaway na bumagsak. Ang pagkakakilanlan ng matandang babae ay hindi na misteryo. Siya si Sarina, ang asawa ng isang nawawalang bayani na pinilit magdusa upang maging pain. Ngunit hindi pa humihinto ang kaaway. Mula sa likod ng hamog, muling narinig ang tunog ng maraming tao na naglalakad. Dumating ang kanilang bala na nagdadala ng mas maraming armas. Hindi pa tapos ang labanan. Sa halip, papasok pa lang ito sa mas nakamamatay na yugto. Patuloy ang pag-ulan ng bala sa gabi. Ang tunog ng mga baril ay nagsasagutan na hinaluan ng tunog ng mga improvised na granada ng kaaway. Ang mga puno sa hangganan ng kagubatan ay tila yumanig sa bawat pagsabog ng bomba. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, humagulgol si Sarina, ang matandang babae na kakagulan lang na palaya mula sa posas. Ang kanyang mukha ay puno ng lumang sugat na hindi kailanman gumaling. Sinubukan ni Sergeant Jaya na pigilan siya upang manatili sa lupa sa likod ng proteksyon ng malalaking ugat na gumagapang. Ma'am, kalma. Ilalabas ka namin dito. Maniwala ka. Ngunit mahina na umiling si Sarina. Ang kanyang mga mata ay blanko na nakatingin sa kadiliman ng gubat. Hindi ninyo naiintindihan? Matagal na akong naghihintay sa araw na ito. Naghihintay na may dumating at hanapin ako. Ngunit ang presyo na kailangan ninyong bayaran ay napakamahal na. 3 sundalo ang namatay dahil lang sa buhay pa ako. Lumapit si Major RD. Matigas ang kanyang mukha ngunit puno ng pagmamalasakit. Hindi ninyo kasalanan, ma'am.
Kasalanan iyan ng kaaway na naglaro ng buhay ng tao. Biktima lang kayo. Huwag kayong magpakagilty. Pinunasan ni Sarina ang kanyang mga luha gamit ang nanginginig na kamay. Tiningnan niya si RD na may malungkot na tingin. Ikaw, kamukha mo siya. Ang asawa ko. Ang tingin ng iyong mga mata, puno ng determinasyon. Kapitan Wiratama. Ganyan din ang tingin ng asawa ko noon. Siya ang pinuno ng tropa. Malakas, matapang, ngunit masyadong naniniwala sa kapalaran. Tumahimik si RD. Tanging ang tunog ng mga baril ang bumabalot sa hangin. Hinayaan niyang magsalita si Sarina. Alam niya na ang katotohanan na matagal nang nakatago ay maaaring mabunyag sa wakas. Humiga ng malalim si Sarina, paos ang kanyang boses. Ilang dekada na ang nakalipas. Ang asawa ko ay nagkaroon ng misyon na katulad ng sa inyo. Siya ay inatasang pumunta sa islang ito na namumuno sa 12-dosenang sundalo. Sabi niya, ordinaryong patrol lang, ngunit alam kong may dala siyang mahalagang dokumento. Ang dokumentong iyon ay naglalaman ng mapa ng iligal na ruta ng armas na pumapasok sa hangganan. Lumingon si Raka na nakikinig mula sa likod ng puno habang nagpapaputok sa mga kaaway. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Mapa ng iligal na armas. Tumango si Sarina. Oo, ang ruta na iyon ay matagal nang ginagamit ng armadong grupo. Alam ng asawa ko na kung hindi ihinto ang ruta na iyon, babagsak ang hangganan sa kanilang kamay. Kaya dinala niya ang dokumentong iyon sa islang ito upang itago. Naghihintay ng tamang oras upang iulat. Ngunit alam ng kaaway na inatake nila ang kanyang mga sundalo. Marami ang namatay. Si Wiratama, ang aking asawa, ay sumigaw sa akin na tumakbo. Ngunit ako ay nahuli. Muling dumaloy ang kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang boses. Pinilit nila akong makita ang isa-isang sundalo ng asawa ko na pinaputukan sa harap ng aking mga mata, ang asawa ko. Lumaban siya hanggang sa huli. Hindi ko kailanman nakita ang kanyang bangkay, tanging ang kanyang dugo sa lupa. Mula ng araw na iyon, ako ay nakatali sa puno na ito ginawang pain. Ang lumang kahon na binuksan ninyo kanina, iyan ay hindi ordinaryong kahon. Sa simula, doon talaga'y tinago ng asawa ko ang dokumentong iyon, ngunit pinalitan ito ng kaaway ng isang bitag na bomba upang patayin ang sinumang maglakas loob na hawakan ang kanilang lihim. Isang sandaling katahimikan ang bumabalot sa mga sundalo. Maging ang tunog ng putukan ay tila naging mas malayo. Tanging ang pagdaing ni Sarina ang bumabalot sa hangin. Kinuyom ni Major RD ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang dibdib na pinipigilan ng galit. Kaya ang kahon na iyon ay bitag na. At ikaw, ma'am, sinadya kang pabayaan na buhay upang painin ang ating mga sundalo. Yumuko si Sarina, basag ang kanyang boses. Totoo. Ako ang buhay na saksi ng lahat ng kalupitan na iyon. Sabi nila, mananatili akong buhay upang makita ng sino mang darating sa susunod. Gusto nilang magtanim ng takot. Gusto nilang ipakita na sila ang may kapangyarihan dito. Tiningnan ni Raka na puno pa rin ng putik ang mukha ang lola, na may nanlalaking mata. Ibig sabihin, ang pagkamatay ng 3 sundalo natin kanina ay hindi aksidente. Matagal na itong plinano. Tiningnan ni RD ang mga palumpong kung saan naririnig pa rin ang tunog ng mga kaaway. Akala nila masisira tayo sa isang bitag, ngunit nagkamali sila. Hindi nila alam kung sino tayo. 3 sa ating mga kapatid ang namatay, ngunit ang kanilang dugo ay pangako na hindi tayo aatras. Tiningnan ni Sergeant Jaya si Sarina ng may awa. Ma'am, sapat na ang inyong pagdurusa. Sisiguraduhin naming lalabas kayo ng buhay. Baka wala na ang asawa ninyo. Ngunit ang inyong kwento ay dadalhin namin pa uwi. Humagulgol si Sarina. Nanginginig ang kanyang kamay na inabot ang balikat ni Jaya. Mangyaring, huwag ninyong hayaan na kontrolin nila ang gubat na ito. Ang asawa ko ay namatay upang ipagtanggol ito. Huwag ninyong hayaan na masayang ang kanyang sakripisyo. Matatag na tumango si RD. Iyan ang pangako namin, ma'am. Ipagtatanggol namin ang lupain na ito hanggang sa huling patak ng dugo. Ngunit kagugulan lang lumabas ang mga salitang iyon
Muling yumanig ang lupa mula sa hilaga. Ang mga puno ay yumanig, ang lupa ay nahati, sumiklab ang apoy. Lalong lumapit ang sigaw ng mga kaaway. Agad na tumayo si RD. Dumating na sila ulit. Lahat, maghanda. Nagsimula ang pangalawang labanan. Agad na kumuha ng posisyon ng mga sundalo. Ang mga bala ay inilagay sa magazine. Ang baril ay kinasa. Puno ng galit at determinasyon ang kanilang mga mukha. Tinakpan ni Sarina ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Umiyak ng walang tigil. Para sa kanya, ang labanan na ito ay anino ng nakaraan na muling nabuhay. Nakita niya noon ang kanyang asawa na bumagsak sa parehong lugar at ngayon nakikita niya ang ibang sundalo na handang ulitin ang kwentong iyon ng may parehong katapangan. Muling umugong ang gabi sa hangganan ng kagubatan. Ang tunog ng mga baril, granada at sigaw ay nagsama-sama upang maging simponya ng digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ng mga sundalo ang nakataya, kundi pati na rin ang karangalan ng bansa na hindi dapat tapakan ng sinuman. Isang malakas na pagsabog mula sa hilaga ang nagpagulo sa lupa. Ang tunog ng pagsabog na sinundan ng nagniningas na apoy sa likod ng mga puno. Ang mga ibon sa gabi ay lumipad ng gulat. Ang gubat na noon ay tahimik ay naging isang dagat ng apoy at pulbura. Sumigaw ng malakas si Major RD. Dumating na sila ulit. Lahat kumuha ng posisyon, handa sa pakikipaglaban. Agad na humanda ang mga sundalo. Ang automatikong baril ay kinasa. Ang mga bala ay sinuri at ang mga smoke grenade ay inihanda. Matigas ang kanilang mga mukha na puno ng galit. Ngunit sa likod niyon ay may kalungkutan dahil sa pagkawala ng tatlong kasamahan noon. Ngayon ay mayroon lamang silang isang opsyon. Manatili o mamatay bilang bayani. Mula sa likod ng makapal na hamog, lumabas ang 12-dosenang mga kaaway. Sila ay may kumpletong armas. Ang ilan ay may dalang grenade launcher. Ang iba ay may dalang assault rifle. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw. Senyas na sigurado sila na mas marami sila kaysa sa mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Nilunok ni Raka ang kanyang laway. Nanlalaki ang kanyang mga mata na puno ng tensyon. Komandante, 2 beses ang dami nila kaysa sa atin. Mahigpit na hinawakan ni RD ang kanyang baril. Malamig ang kanyang tingin. Hindi ang dami ang nagpapasya ng tagumpay. Tandaan niyan, tayo ang hukbong katihan ng Pilipinas. Hindi tayo sundalo na madaling takutin. Nang lumapit ang mga kaaway, sumalubong ang sunod-sunod na bala mula sa automatikong baril sa gubat. Duwar! 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 Ang mga kahoy ay nabasag. Ang lupa ay nagkalat. Ang hangin ay puno ng usok ng pulbura. Agad na gumanti ang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ang mga putok ay tumama ng direkta na nagpabagsak sa ilang kaaway agad. Inihagis ni Sergeant Jaya ang smoke grenade sa kaliwa na lumikha ng proteksyon, takpan ng kaliwang bahagi. Huwag silang hayaang palibutan, sigaw niya. Puno ng puting usok ang hangin na nagpakalabo sa paningin. Ngunit mula sa loob ng hamog na iyon, narinig ang tunog ng mabilis na mga hakbang. Sinusubukan ng mga kaaway na pumasok. Pinigilan ni Raka ang kanyang hininga. Inilagay ang baril sa kanyang balikat. At nang lumabas ang maitim na anino, hinila niya ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Tumagos ang bala sa dibdib ng kalaban. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nagulo ang labanan. Ang tunog ng sigaw, pagsabog at putukan ay nagsama-sama. Tinakpan ni Lola Sarina ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Parang bumalik siya sa nakaraan nang ang kanyang asawa, si Kapitan Wiratama, ay lumaban din sa parehong lugar. Basag ang kanyang pag-iyak. Halos nalulunod ng ingay ng digmaan. Asawa ko, dati ganito rin. Dugo sa lahat ng dako, tunog ng bomba. Hindi ko kaya. Hagulgul niya. Dahan-dahang hinaplos ni Sergeant Jaya ang kanyang balikat kahit na hinihingal siya dahil sa patuloy na pagpapaputok. Kalma, ma'am. Hindi namin hahayaan na maulit lang ang kasaysayan. Sa pagkakataong ito,
hindi mananalo ang kaaway. Lalong naging matindi ang mga kaaway. 2 mortar bomb ang inilunsad, sumabog sa lupa ilang metro lang mula sa posisyon ng mga sundalo. Ang pagyanig nito ay nagpatilapon sa ilang tao. Gumulong si Raka sa lupa, umuugong ang kanyang tenga. Ngunit mabilis siyang bumangon at itutok ang baril. Lumabas si RD sa harapan, nagpapaputok ng may katumpakan. 2 kaaway ang bumagsak sa kanyang kamay. Pula ang kanyang mga mata, matigas ang kanyang mukha. Akala ninyo susuko kami dahil lang sa bitag ninyo? Hindi, hanggat humihinga kami, hindi ninyo kailanman kokontrolin ang lupain na ito. Sigaw niya ng malakas. Ang tunog na iyon ay nag-alab sa diwa ng ibang sundalo. Nagpaputok sila ng mas maayos, nag-ayos ng posisyon upang hindi sila mapalibutan. Kahit mas marami ang mga kaaway, hindi nawalan ng focus ang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ngunit, lalong naging brutal ang pag-atake ng kaaway. Nagsimula silang magpaputok ng mga improvised na bomba na inihagi sa posisyon ng hukbong katihan ng Pilipinas. Isang malaking pagsabog ang sumira sa ilang puno, nagpaapoy na kumalat sa palumpong. Ang gubat ay puno na ngayon ng pulang ilaw. Ang mga anino ng mga sundalo ay tumatakbo sa pagitan ng usok at apoy. Sa gitna ng kaguluhan na iyon, muling nagsalita si Sarina na may nanginginig na boses. Sabi nila, ang gubat na ito ay kanila. Gusto nilang kontrolin ang ruta ng armas na dating sinubukan ng asawa ko na isara. Kaya hindi sila kailanman huminto. Ilang dekada na silang nananatili dito. Tiningnan siya ni Jaya na may matigas na panga. Kung gayon, ngayon na ang oras para isara natin ang ruta na iyon magpakailanman. Narinig ni RD ang mga salitang iyon. Napagtanto niya na hindi lamang ito ordinaryong labanan. Ito ay labanan, laban sa isang pamana ng kalupitan na nagaganap ng ilang dekada. Nagsimulang mawalan ng ritmo ang mga kaaway. Ang mga putok ng hukbong katihan ng Pilipinas ay nagpahirap sa kanila. Ngunit biglang mula sa malayo, narinig ang sigaw ng kaaway. At pagkatapos ay muling bumuhos ang mas maraming bala. Nagsimulang dumating ang kanilang bala. Lumingon si Raka sa komandante na may maputlang muka. Komandante, kung patuloy silang darating, mauubusan tayo ng bala. Tiningnan ni RD ang gubat na nasusunog sa harap ng kanyang mga mata. Sumisiklab ang apoy. Makapal na usok ang bumabalot sa paningin. Ngunit, ang kanyang tingin ay hindi nagpapakita ng takot. Kung gayon, lalaban tayo gamit ang anumang mayroon tayo. Bato, kutsilyo, kahit kamay. Hindi tayo maaaring matalo. Tandaan ang 3 kapatid natin na namatay. Tandaan ang pangako natin sa lola na ito. Kinumot ni Raka ang kanyang ngipin at pagkatapos ay muling nagpaputok. Muling nag-alab ang kanyang diwa. Matindi ang labanan hanggang sa lalong gumabi. Patuloy na sumisiklab ang apoy. Naririnig pa rin ang mga pagsabog at ang sigaw ng digmaan ay bumabalot sa dilim. Tiningnan ni Lola Sarina ang lahat ng iyon ng lumuluha. Napagtanto niya na ang lumang sugat na kanyang nasaksihan ay muling nangyayari. Ngunit alam din niya na ang mga sundalo sa harap niya ay hindi madaling sumuko. Iba sila. Nagtataglay sila ng parehong diwa ng kanyang asawa, mas matindi pa. At nang gabing iyon sa hangganan ng kagubatan, ang pangalawang labanan ay naging saksi kung paano hindi nabibili ang karangalan ng bansa ng mga bitag o takot. Lalong gumagabi ngunit ang gubat sa hangganan ay malayo sa pagiging tahimik. Ang apoy mula sa pagsabog ay patuloy na sumisiklab. Ang makapal na usok ay bumubulwak sa hangin at ang amoy ng pulbura na hinaluan ng dugo ay bumabalot sa pandinig ng sinumang buhay pa. Ang putok ng baril ay hindi humihinto na parang kidlat na walang tigil na bumababa sa madilim na langit. Yumuko si Major RD sa likod ng isang malaking puno na nahati sa gitna dahil sa mortar bomb. Mabigat ang kanyang paghinga. Pawis na hinaluan ng dugo ang dumadaloy sa kanyang sentido. Matatalas ang kanyang mga mata na nakatingin sa harap. Lalong naging matindi ang mga kaaway.
Hindi nababawasan ang kanilang bilang. Sa halip, lalong dumarami. "Komandante! Tinamaan si Amir!" Sigaw ng isang sundalo. Agad na lumingon si RD. Si Amir, isa sa mga senior na sundalo, ay nakahiga sa lupa na may dugong umaagos mula sa kanyang dibdib. Humihinga pa rin siya, ngunit mahina. 2 sundalo ang tumakbo upang hilahin ang kanyang katawan sa likod ng proteksyon. Pinindot ni Sergeant Jaya ang sugat ni Amir gamit ang tela na mayroon siya. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit patuloy niyang sinubukang pigilan ang patuloy na pag-agos ng dugo. "Manatili ka, Amir. Huwag kang sumuko." Mahina nang umiti si Amir, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Ayos lang ako. Ipagpatuloy ninyo. Huwag ninyo akong isipin." Paos ang kanyang boses. Si Raka na nakakita nito ay pinigilan ang kanyang pag-iyak. Pula ang kanyang mga mata. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang ngipin at pagkatapos ay nagpaputok siya ng mas matindi sa mga kaaway. "Kailangan kang mabuhay, kuya. Hindi ko hahayaan na masayang ang iyong sakripisyo." Isang pagsabog pa ang tumama hindi kalayuan sa kanila. Nagkalat ang lupa, lumipad ang mga tuyong dahon, tumilapon ang mga katawan ng sundalo. Narinig ang sigaw. Isa pang sundalo ang bumagsak. Sa pagkakataong ito, tinamaan siya ng mga piraso ng bomba na tumama sa kanyang paa. Lalong dumarami ang mga biktima. Sa loob lamang ng ilang minuto, 2 sundalo ang malubhang nasugatan, isa pa ang patay na. Pinikit ni RD ang kanyang mga mata sandali, pinipigilan ng sakit na tumusok sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itigil ang lahat ng ito, ngunit ang responsibilidad bilang komandante ay nagpilit sa kanya na manatiling matatag. Alam niyang sa harap niya ay may kaaway na gustong kontrolin ang kanilang lupain at sa tabi niya ay may buhay na saksi, si Sarina, na kailangan nilang protektahan. Huwag umatras. Tandaan, ang kanilang dugo ay ang ating panunumpa. Lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Ang boses ni RD ay umalingaw-ngaw na pinutol ang tunog ng pagsabog sa paligid. Muling nag-alab ang diwa. Kahit puno ng sugat ang kanilang mga katawan, hindi humihinto ang mga sundalo. Ang kanilang huling bala ay iningatan. Nang maingat, pinaputok lamang kapag sigurado na tumama sa target. Bawat putok ng baril ay dasal upang hindi masayang ang kanilang sakripisyo. Hindi rin nagpatalo ang mga kaaway. Patuloy silang lumalapit, sumisigaw sa banyagang wika. Ang kanilang mabangis na mukha ay nagpapakita ng liwanag ng apoy. Sigurado silang babagsak ang hukbong katihan ng Pilipinas ngayong gabi. Ngunit iba ang sinasabi ng katotohanan. Kahit maliit ang bilang, nanatiling nakatayo ang mga sundalo ni RD. Yumuko si Raka at pagkatapos ay bumangon, nagpaputok ng 3 beses ng sunod-sunod. 2 kaaway ang bumagsak, isa pa ang nasugatan. Nanginginig ang kanyang katawan. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Tila nawalan siya ng takot. Para sa inyong mga namatay, hindi ako hihinto. Sa kabilang banda, sinubukan ni Sergeant Jaya na manatiling focus kahit puno ng dugo ang kanyang uniforme at si Amir ay nakahiga ng mahina sa kanyang kandungan. "Komandante, kailangan niya ng medikal na atensyon. Hindi natin siya maaaring iwan dito ng matagal." Lumingon si RD, malungkot ang kanyang mga mata. Ngunit alam niya ang katotohanan. Sila ay napalibutan. Walang daan palabas, walang paglikas. Ang tanging magagawa nila ay manatili. Lahat tayo ay nangangailangan ng medikal na atensyon, Jaya. Ngunit ngayong gabi, mananatili muna tayo. Iligtas ang sinumang maaaring mailigtas. Patuloy na dumaloy ang luha ni Sarina na nakikita ang lahat ng iyon. Tinakpan niya ang kanyang bibig, nanginginig ang kanyang katawan. "Panginoon ko, dati nakita ko rin ang ganoon. Ang asawa ko at ang kanyang mga sundalo ay isa-isang namatay at ngayon nakikita ko kayo. Kailangan bang maulit ang kapalaran na ito?" Lumapit si RD sa kanya. Hinaplos niya ang balikat ni Sarina. "Hindi, ma'am. Iba kami. Hindi namin hahayaan na maulit ang kasaysayan sa parehong paraan ngayong gabi kahit marami ang biktima."
Sisiguraduhin naming malalaman ng kaaway kung sino talaga ang may kapangyarihan sa lupain na ito. Muling inilunsad ng kaaway ang mortar. Isang malaking pagsabog ang nagpatumba sa puno na bumagsak sa ilang sundalo. Narinig ang sigaw. 2 pa ang namatay agad. Ngayon ay dumami ang mga biktima sa panig ng hukbong katihan ng Pilipinas. 5 ang namatay, 4 ang malubhang nasugatan. Ang natitirang mga sundalo ay kalahati na lang, ngunit nagliliwanag pa rin ang kanilang mga mata. Patuloy pa rin ang kanilang diwa. Sumigaw ng malakas si RD na nagpaputok ng kanyang baril habang lumalapit ng ilang hakbang. Para sa bandila, huwag umatras. Ang sigaw na iyon ay nag-alab sa diwa. Lumapit din si Raka at ang ibang sundalo. Kahit halos maubusan na sila ng bala, nagpaputok sila habang gumagalaw, iniiwasan ang pagsabog, ginagamit ang gubat bilang proteksyon. Lalong naging brutal ang labanan. Dugo ang bumasa sa lupa. Usok ang bumabalot sa langit sa gabi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na hindi masisira, ang katapangan. Nang gabing iyon ay marami nga ang namatay, ngunit bawat sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas na bumagsak ay nag-iwan ng parehong mensahe. Hindi sila namatay nang walang kabuluhan. Sila ay namatay bilang martir, nagbabantay sa karangalan ng bansa. Nagbabantay upang ang hangganan ng kagubatan na ito ay hindi mapunta sa kamay ng kaaway. At kahit paunti na ang bilang, alam ng mga sundalo ni RD na hindi pa tapos ang labanan. Ang pinakamasama ay naghihintay pa sa harap. Makapal pa rin ang usok sa hangin na nagpahirap sa paghinga ng mga sundalo. Ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat. Ang camouflage na uniforme ay punit-punit sa iba't ibang lugar. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliwanag pa rin sa diwa ng hindi pagsuko. Sa likod ng mga nasusunog na puno, patuloy pa rin ang pagpapaputok ng mga kaaway. Kahit ang ilan ay nagsimulang umatras matapos mawalan ng maraming tao, yumuko si Major RD. Nagre-recharge ng kanyang magazine gamit ang natitirang bala. Mabigat ang kanyang paghinga. Puno ng pawis na hinaluan ng dugo ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang lupa malapit sa malaking puno, kung saan sumabog ang lumang kalawangin na kahon. Ang mga piraso ng bakal at kahoy ay tumilapon sa lahat ng direksyon, nag-iiwan ng malaking butas sa lupa. Sa gitna ng usok at mga piraso, isang bagay ang malabong kumislap. Pinikit ni RD ang kanyang mga mata. "Jaya! Raka! Takpan ninyo ako!" Sigaw niya. Agad na nagpaputok si Sergeant Jaya at Raka sa mga kaaway. Nagbigay ng proteksyon. Mabilis na tumakbo si RD patungo sa mga labi ng kahon. Yumuko ang kanyang katawan. Lumipad ang mga bala ng kaaway sa itaas ng kanyang ulo. Kinuha niya ang kumikislap na bagay at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa likod ng proteksyon. Nang buksan niya ang kanyang kamay, lahat ay tumahimik. Ang bagay na iyon ay isang lumang metal na tubo, gasgas at bahagyang nasunog, ngunit buo pa rin. Dahan-dahang binuksan ni RD ang takip nito at mula sa loob, lumabas ang ilang pahina ng papel na dilaw na dahil sa katagalan. "Komandante, ano yan?" Tanong ni Raka na nanlalaki ang mga mata. Dahan-dahang binuksan ni RD ang papel. Kahit nasunog ang ilang bahagi, malinaw pa ring nakikita ang mga linya ng mapa na iginuhit ng itim na tinta. May mga arrow, simbolo, at mga sulat kamay na tala. Nilunok ni Sergeant Jaya ang kanyang laway. "Yan ang mapa. Mapa ng ruta. Tingnan ninyo. Ito ang hangganan at ang pulang linya ay ang ruta ng distribusyon." Matindi ang pagtingin ni RD sa mapa. Nanginginig ang kanyang puso. Hindi ito ordinaryong mapa. Ito ay mapa ng ruta ng ilegal na pagpupuslit ng armas. Ang ruta na dating gustong isara ni Kapitan Wiratama. Lahat ng mga sundalo ay tumahimik kahit sa gitna ng putukan. Alam nilang may natagpuan silang napakahalaga. Si Sarina na nakaupo ng mahina sa lupa ay tiningnan ang mapa na may lumuluhang mata. Iyan ay pag-aari ng asawa ko. Kilala ko ang kanyang sulat kamay. Siya mismo ang gumuhit ng mapa na iyan. Nakita ko na iyan bago kami inatake. Tumulo ang kanyang mga luha.
Alam kong sinubukan niyang itago iyan sa loob ng kahon upang hindi masira ng kaaway ang ebidensya. Ngunit sila, minanipulan nila iyan. At ginawa itong isang bitag na bomba. Hinuyom ni RD ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Namatay nga si Kapitan Wiratama, ngunit hindi nasayang ang kanyang pakikipaglaban. Ang mapa na ito ang patunay. Gamit ito, maaari nating ihinto ang kanilang ruta magpakailanman. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, muling narinig ang sigaw ng mga kaaway. Mula sa kanluran, lumabas ang isang grupo ng mga kaaway na may mabibigat na armas. Nagpaputok sila ng walang taros, na sumisira sa mga puno, nagpakalat ng lupa at lalong lumawak ang pagsiklab ng apoy. Yumuko si Raka at pagkatapos ay nagpaputok pabalik. Komandante, hindi nila tayo hahayaan na lumabas ng dala ang mapa na iyan. Tumango si RD. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating protektahan ito gamit ang ating buhay. Dahil ito ang tunay na dahilan kung bakit gusto nilang kontrolin ang gubat na ito, lalong naging matindi ang putukan. Ang natitirang mga sundalo ay kailangang lumipat ng posisyon ng paulit-ulit, tumatakbo mula sa isang proteksyon patungo sa isa pa. Ang ilan ay halos maubusan na ng bala. Kinumot ni Sergeant Jaya ang kanyang ngipin. Komandante, nauubusan na tayo ng bala. Kung patuloy silang aatake ng ganito, baka maubos tayo. Tiningnan ni RD ang mapa sa kanyang kamay at pagkatapos ay tiningnan ang natitirang mga sundalo. Pagod ang kanilang mga mukha na puno ng sugat, ngunit matatalas pa rin ang kanilang mga tingin. Maaring maubusan tayo ng bala, ngunit hindi tayo mauubusan ng tapang. Hanggat nakatayo tayo, hindi mapupunta ang mapa na ito sa kanilang kamay. Muling narinig ang tunog ng granada na nagpagulo sa lupa, nagpakalat ng alikabok, lumipad ang mga tuyong dahon. Agad na inilagay ni RD ang mapa sa kanyang combat vest, malapit sa kanyang dibdib. Kung babagsak ako, siguraduhin na isa sa inyo ang maglalabas nito. Huwag hayaang makuha ng kaaway. Tiningnan siya ni Raka na may maputlang mukha, ngunit matatag siyang tumango. Nangangako ako, komandante. Nagpatuloy ang labanan. Lalong naging matindi ang putukan. Lalong lumapit ang mga kaaway. Ngunit hindi nawala ang diwa ng mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Alam nilang ngayong gabi, hindi lang sila lumalaban para mabuhay, kundi para rin ipagpatuloy ang pakikipaglaban ni Kapitan Wiratama. Umiyak ng walang tigil si Sarina. Tinakpan niya ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan. Asawa ko. Sa wakas, natagpuan ang mapa, mangyaring wag hayaang masayang ang kanyang sakripisyo. Lumingon si RD sa kanya. Malakas ang kanyang boses kahit hinihingal. Kalma ma'am. Ligtas ang mapa na ito sa amin at nangangako kami na isasara ang ruta na iyon. Pagsisisihan ng kaaway na tumapak sila sa lupain na ito. Lalong naging mainit ang gabi sa gubat. Nagsisiklab ang apoy sa lahat ng dako. Walang tigil na umalingaw-ngaw ang tunog ng mga baril. Ngunit sa likod ng lahat ng kaguluhan na iyon, mayroong isang sinag ng liwanag. Ang lihim na mapa na naiwan ni Kapitan Wiratama ay nasa tamang kamay na ngayon. At iyon ay nangangahulugang hindi pa tapos ang labanan. Sa halip, papasok pa lang ito sa mas mapagpasyang yugto. Nagsisiklab pa rin ang apoy sa pagitan ng mga puno. Ang amoy ng pulbura na hinaluan ng dugo at usok ay lalong nagpapahirap sa paghinga. Walang tigil ang putok ng baril na nagpapalabas, na tila ang gabing iyon ay naging impyerno sa gitna ng gubat. Yumuko si Major RD sa likod ng isang malaking puno. Tiningnan ang mga mukha ng kanyang natitirang mga sundalo. Ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat, punit-punit ang camouflage na uniforme, marumi ang kanilang mga mukha dahil sa lupa at pawis. Hinihingal sila, ngunit nagliliwanag pa rin ang kanilang mga mata. Inilabas ni RD ang mapa na kanyang itinago sa kanyang vest. Inilatag niya ito sa lupa kahit na nasunog ang ilang bahagi ng papel. Pinutok ang maliit na flashlight na nagpapakita ng pulang ruta na lumalawak sa hangganan. Mayroong mga itim na bilog, mga cross mark, at mga sulat kamay na tala ni Kapitan Wiratama. Pakinggan ninyo ako mabuti, sabi ni RD na may matatag na boses. Ang mapa na ito ay hindi lamang naiwan, ito ay susi.
Ang pulang ruta na ito ay ang ruta ng pagpupuslit ng armas ng kaaway. Matagal na nila itong ginagamit at ngayong gabi, sinubukan nilang ipagtanggol ito kaya gumawa sila ng bitag. Alam nilang kung matagpuan natin ang mapa na ito, mabubunyag ang kanilang ruta. Tumango si Sergeant Jaya. Matatalas ang kanyang mga mata kahit puno ng dugo ang kanyang katawan. Kung gayon, ang tanging paraan upang hindi nila makontrol ang gubat na ito ay ang saktan natin sila sa kanilang mahinang punto. Si Raka na bata pa ay tiningnan ang mapa na may seryosong mukha, mahinang punto. Nasaan iyon, Komandante? Itinuro ni RD ang isang crossmark sa mapa. Ang punto na ito ay ang kanilang imbakan ng supply. Kung saan nila itinatago ang kanilang bala at logistic bago ipadala. Kung magawa nating saktan iyan, magugulo sila. Kung walang logistic, hindi sila makatagal. Ngunit isang sundalo pa ang nagsalita. Mahina ang kanyang boses dahil sa pagod. Komandante, halos maubusan na tayo ng bala. Paano natin masasakyan ang imbakan na iyon kung kakaunti na lang ang bala? Tiningnan ni RD sila isa-isa. Hindi natin kailangan ng maraming bala. Kailangan lang natin ng tapang at diskarte. Tiwala na ang kaaway dahil sa dami nila. Ngunit hindi nila alam. Alam na natin ang kanilang mahinang punto. Hinaplos ni Sergeant Jaya ang balikat ni Raka. Anak, ngayong gabi, malalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng lumaban gamit ang ulo, hindi lang armas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni RD ang kanyang plano. Hahati tayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay pipigilan ng pag-atake ng kaaway dito. Papansinin sila na iniisip nilang matindi pa rin tayong lumalaban. Ang ikalawang grupo, ako, si Jaya, at dalawa pa ay susubok pumasok sa gilid ng ruta patungo sa kanilang imbakan. Ilalagay natin ang mga natitira nating pampasabog at pagkatapos ay sisirain ang lugar na iyon. Sa sandaling sumabog ang kanilang imbakan, babagsak ang kanilang moral at aatras sila. Nanlalaki ang mga mata ni Raka na nakatingin sa kanya. Komandante, napakapanganib niyan. Kung mabigo kayo, mauubos tayong lahat. Bahagyang ngumiti si RD. Kahit puno ng sugat ang kanyang mukha. Bawat digmaan ay puno ng panganib, ngunit mas mabuti ng mamatay ng may dangal kaysa mabuhay ng walang karangalan. Tandaan, hindi lang natin pinoprotektahan ang ating sarili, kundi pati na rin ang bansang ito. At may pangako tayo sa lola na ito. Yumuko si Sarina na nakaupo ng mahina sa lupa. Basag ang kanyang pag-iyak. Sinabi rin ng asawa ko noon, namatay siya upang ipagtanggol ang lupain na ito. Wag ninyong hayaan na maging ganoon din ang inyong kapalaran tulad niya. Lumapit si RD at tiningnan siya na may mga mata na puno ng katatagan. Kalma, ma'am. Hindi namin sasayangin ang kanyang sakripisyo. Dahil sa kanya, nandito kami at sisiguraduhin naming sarado ang ruta na ito magpakailanman. Lalong dumaloy ang luha ni Sarina, ngunit sa pagkakataong ito ay may pag-asa sa kanyang mga mata. Agad na gumalaw ang mga sundalo. Binilang ang natitirang bala, ibinahagi ang huling granada. Alam nilang ito ang huling taya. Ang unang grupo ay pinangunahan ni Raka. Ang kanilang trabaho ay pigilan ang pag-atake ng kaaway gamit ang anumang mayroon sila. Bala, smoke, grenade, kahit matalas na armas kung kinakailangan. Samantala, ang ikalawang grupo ay pinangunahan mismo ni RD na may dalang lihim na mapa at ang natitirang pampasabog. Kailangan nilang dumaan sa madilim na ruta sa kaliwang bahagi ng gubat kung saan ang hamog at mga labi ng puno ay maaaring magtago ng kanilang paggalaw. Komandante, mag-ingat kayo, sabi ni Jaya na may matatag na mukha. Kung masyadong bukas ang ruta na iyan, maaari tayong matuklasan. Tumango si RD. Kung matuklasan, kailangan nating maging handa na mamatay sa lugar. Ngunit tandaan, isa lang ang ating target, ang kanilang imbakan ng bala. Sa sandaling masira iyan, tiyak na aatras sila. Lumapit si Raka sa komandante, mahigpit na nakipagkamay. Komandante, kung isa sa atin ang hindi na makabalik, huwag kayong magsisi. Alam naming lahat ang panganib.
Handa kami. Matindi siyang tiningnan ni RD. Isa kang tunay na sundalo, Raka. Ngayong gabi, patunayan natin na ang tapang ay maaaring talunin ang dami. Muling narinig ang putok ng baril mula sa malayo. Lalo pang lumalapit ang mga kaaway. Ang kanilang mga flashlight ay kumikislap sa likod ng mga puno. Lalong naging mainit ang gabi at lumalabas ang oras. Kinuha ni RD ang kanyang baril, tiningnan ang natitirang mga sundalo. Tandaan ang isang bagay, baka kaunti na lang tayo. Baka maubusan tayo ng bala, ngunit hindi tayo sundalo na madaling sumuko. Tayo ang hukbong katihan ng Pilipinas. At hanggat iwinawagayway ang bandila, mananatili tayong nakatayo. Isang mahinang sigaw ang narinig mula sa natitirang mga sundalo. Kahit pagod, muling nag-alab ang kanilang diwa. Handa silang ipagpalit ang kanilang buhay upang bantayan ang karangalan ng kanilang bansa. At nang gabing iyon, sa gitna ng nasusunog na gubat, nagsimula ang estratehiya ng pagganti. Isang desperadong plano, puno ng panganib, ngunit ang tanging paraan upang ihinto ang kaaway. Nagsisiklab pa rin ang apoy sa pagitan ng mga puno. Ang maitim na usok ay bumubulwak sa langit sa gabi, na tinatakpan ng buwan na noon ay maputla. Patuloy pa rin ang putok ng baril. Nagsasagutan mula sa dalawang panig. Ang natitirang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas ay nananangan sa pangako na mananatili hanggang sa huling patak ng dugo. Si Raka ang nanguna sa unang grupo na pumigil sa frontal attack ng kaaway. Pula ang kanyang mga mata. Marumi ang kanyang mukha na puno ng putik. Ngunit ang gatilyo ng kanyang baril ay hindi kailanman huminto sa paghila. Alam niya ang kanyang trabaho. Huwag hayaan na mapansin ng kaaway na ang ilan sa mga sundalo ay gumalaw na sa ibang ruta. Huwag umatras ng isang hakbang man lang, sigaw niya. Kailangan nating pigilan sila dito. Inihagis niya ang smoke grenade na nagpakalabo sa puting hamog. Sa likod ng usok na iyon, nagpaputok ang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ilang kaaway ang bumagsak, ang iba ay natumba. Ngunit patuloy silang lumalapit, sigurado na matatapos nila ang kakaunting kalaban. Samantala, sa kaliwang bahagi ng gubat na mas madilim, pinangunahan ni Major RD ang ikalawang grupo. 4 lang silang kasama, kabilang si Sergeant Jaya. Naglalakad sila na yumuyuko sa likod ng basang palumpong, tumutuloy sa hamog at mga labi ng puno. Komandante, napakatahimik ng rutang ito. Bulong ni Jaya habang patuloy na binabantayan ang paligid. Baka may nagbabantay sila. Tumango si RD. Manatiling alerto. Sa sandaling matuklasan tayo, mabibigo ang planong ito. Dahan-dahan ang kanilang mga hakbang. Halos walang tunog. Ang mga tuyong dahon na natapakan ay parang putok sa tenga na nagpatibok ng mas mabilis sa puso. Patuloy na hinahanap ng kanilang mga mata ang mga senyas ng kaaway. Samantala, sa dibdib ni RD, nakatago ng mahigpit ang lihim na mapa ni Kapitan Wiratama. Ilang minuto pagkatapos, nakita nila ang malabong ilaw mula sa malayo. Isang maliit na bonfire ang nagsisiklab sa isang malawak na lugar na napapalibutan ng mga sirang tolda. Ilang armadong lalaki ang nakaupo doon, malakas na tumatawa. Hindi nila napansin ang paparating na panganib. Sa likod ng mga tolda, nakita ang mga kahoy na kabaong na natatakpan ng tarpaulin. Nilunok niya ang kanyang laway. Ayan na, komandante, ang kanilang imbakan ng bala. Yumuko si RD upang tingnan. Nang malinaw, ang mga kahoy na kahon ay maayos na nakasalansan. Ang ilan ay bukas na nagpapakita ng mga armas, mortar, at maging mga pampasabog. Kung sumabog iyon, magugulo ang buong tropa ng kaaway. Nagbigay ng senya si RD. Agad na kumalat ang mga sundalo upang maghanap ng estratehikong posisyon. Kailangan nilang kumilos ng mabilis bago mapansin ng kaaway ang pagpasok. Ngunit biglang huminto ang kanilang mga hakbang nang marinig ang tunog mula sa likod. Isang bantay ang lumabas. Matigas ang kanyang mukha, may baril sa kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang figura na nakakamuflage. Komandante! Natuklasan tayo! Sigaw ni Jaya. Walang oras para mag-isip. Agad na hinila ni RD ang gatilyo.
Tumama ang bala sa dibdib ng bantay. Bumagsak ang kanyang katawan ng walang buhay. Ngunit ang tunog ng putok na iyon ay pumutol sa katahimikan. "Alerto! May nakapasok!" Sigaw ng kaaway mula malapit sa imbakan. Sa isang iglap, nagulo ang lahat. Dose-dose ng kaaway ang tumakbo palabas ng tolda. Kumikislap ang kanilang mga armas sa liwanag ng apoy. Nagpaputok sila ng walang taros. Agad na nagkubli si RD at ang kanyang koponan sa likod ng puno. Manatiling focus. Ang target natin ay ang imbakan, hindi sila. Sigaw ni RD ng malakas. Sinagot ang putukan. Pinaputukan ni Jaya ang dalawang kaaway na sinusubukang lumapit, samantala ang ibang sundalo ay naghagis ng granada patungo sa tolda. Ang pagsabog ay sumira sa dalawang kahoy na kahon. Mabilis na kumalat ang apoy. Nagpanik ang mga kaaway. Ang ilan ay sumisigaw na sinusubukang iligtas ang kanilang mga kahon ng armas. Ngunit alam ni RD na ito ang sandaling hinihintay. "Jaya, ilagay mo ang pampasabog sa kanang bahagi. Babantayan ko sila mula dito." Yumuko si Jaya at mabilis na gumalaw habang pinipigilan ang putukan. Nakadikit ang kanyang katawan sa lupa, pawis na pawis, ngunit mabilis niyang inilagay ang maliit na improvised na pampasabog na dala nila. Ang oras ay tila dahan-dahan. Lumilipad ang mga bala. Nahati ang lupa. Lalong lumaki ang apoy. "Komandante, 3 minuto bago sumabog. Handa na!" Sigaw ni Jaya. Tumango si RD at pagkatapos ay muling nagpaputok. Mabilis ang kanyang paggalaw. Tila nakalimutan niya na siya rin ay tao na maaaring bumagsak anumang oras. Para sa kanya, isa lang ang layunin, sirain ang imbakan na iyon. Sa kabilang banda, lalong nagulo ang mga kaaway. Nagpaputok sila ng walang direksyon. Ang ilan ay sinusubukang apulahin ng apoy, ngunit walang silbi. Nasusunog na ang kahoy na kahon. Nagsimulang kumalat ang maliliit na apoy mula sa pulbura sa loob. Tiningnan ni RD ang kanyang relo. Mabilis ang takbo ng oras. Lahat umatras sa ligtas na posisyon, maghanda. Nagsimula silang umatras, ngunit patuloy pa rin ang paghabol ng mga kaaway. Isang bala ang tumama sa balikat ng isa sa mga sundalo na nagpabagsak sa kanya. Malakas na dumaloy ang dugo. "Komandante, iwanan ninyo ako," sabi niya na may mahinang boses. Kinumot ni RD ang kanyang ngipin na tumanggi. Inangat niya ang katawan ng sundalo sa kanyang balikat kahit na patuloy ang pag-ulan ng bala. "Walang maiiwan. Uuwi tayong magkasama." Ang huling mga sandali ay nakakatakot. Lalong lumaki ang apoy. Nagsisiklab na ang pampasabog. Sumisigaw ang mga kaaway na gulat. Tumakbo si Jaya patungo kay RD. Tense ang kanyang mukha. "Komandante, malapit na ang oras." Lumingon si RD. Nagliliwanag ang kanyang mga mata. "Kung gayon, maghanda kayo. Ngayong gabi, sisirain natin ang kanilang mga pangarap." Ilang segundo pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gubat. Umakyat ang apoy ng mataas sa langit, sinunog ang imbakan ng bala, nakakabingi ang tunog. Ang init ay humampas sa kanilang mga katawan. Nagulo ang mga kaaway. Tumilapon ang kanilang mga katawan, ang ilan ay nasunog sa apoy. Naging abo ang mga tolda. Ang mga kahoy na kahon ay nagkapira-piraso. Si RD, Jaya at ang kanyang maliit na tropa ay nakahiga sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay yumanig sa pagyanig. Ngunit nang buksan nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang tanawin na nagpapatatag ng loob. Sirang-sira ang imbakan ng kaaway, nawala ang kanilang ruta ng logistic. Hindi pa ganap na tapos ang labanan, ngunit sinira nila ang puso ng kapangyarihan ng kaaway. Ang malaking pagsabog na iyon ay nagpagulo sa buong gubat. Umakyat ang apoy ng mataas sa langit. Ang pulang liwanag ay sumisiklab sa likod ng makapal na hamog. Ang tunog ng pagsabog ay nagpagulo sa dibdib na nagpagalaw sa lupa na tila bibitak. Ang imbakan ng bala ng kaaway ay naging abo na ngayon. Ang kanilang mga tolda ay nasunog. Ang mga kahon ng armas ay ganap na nasunog. Ang sigaw ng mga kaaway ay nagsasagutan. Ang ilan ay tumatakbo sa apoy. Ang ilan ay bumagsak dahil sa mga piraso ng pagsabog.
Nagulo ang kanilang tropa. Hinihingal si Major RD. Marumi ang kanyang katawan, umuugong ang tenga dahil sa pagsabog. Lumingon siya sa kanyang mga sundalo. Nakatayo pa rin si Sergeant Jaya. Matigas ang kanyang mukha ngunit puno ng dugo sa kanyang sentido. Si Raka sa malayo ay tumalon mula sa likod ng puno. Nagliliwanag ang kanyang mga mata na nakikita ang nagniningas na apoy. Komandante, sirang-sira ang kanilang imbakan. Nagtagumpay tayo! Sigaw ni Raka. Napaos ang boses. Tumango si RD. Matatalas ang kanyang mga mata. Totoo, ngunit hindi pa tapos ang labanan.